Nagsimula sa isa, naubos ang 5, hanggang umabot ng 15. Pagdating ng 20, hindi na makatayo. Busog, lubog na sa pagkaupo. Yan na nga ba sinasabi, hindi naman babae. Kahit sa pera, pag sa'yo mong nag-abroad na to, nagsiship ka agad yun eh. From tambay, from ganito to ganito na eh. Pinakakatawa dyan yung yung kala mo pinupulit yung pera eh, no? Pag nanghingi. Pag yung mga nag-chat na kala. Ayun, na-experience ko yun na napagbigyan ko twice. Tapos yung pangatlong beses. Abuso. Ikaw yung mali. Ikaw yung may kasalanan ngayon. Kasi yung damot mo. Sinabi ko, hindi naman ako single ka. When I say wala akong pera, hindi totally na wala akong pera. Kasi pag nakabakasyon naman kami, no work, no pay kami. Imagine, ilang buwan ako nagtrabaho. 8-9 na buwan ako nagtrabaho na hindi ako nagde-day off. Ngayon, kumuha ako ng 4 na buwan, almost 4 months na vacation, na walang nagpapasahod sa akin. Tingnan mo, anong aasahan ko? True. Wala. Ngayon, pag ako na short, malalapitan ba kita? Hindi, kasi ikaw nga lumalapit sa akin. Ngayon, intindihin mo kung bakit ako tumanggi. Kasi iniisip ko yung mga following days na pambudget, pambayad ng bills, tuition fees, ganun. Hindi porket nag-no ka, tinabla kita. Nag-no ako kasi... Excuse me. Pinaganda mo na. Kasi may ibang priority. wala akong extra True. na ipapahiram sa'yo. Kaya pag napagbigyan mo sila, parang gagawin, abuso. Tapos, after that, Masama ka na. pag hindi mo napagbigyan, Demonyo ka. Diyan ikaw na yung pinakamasamang tao. Oo. Mayabang ka na, madamot ka pa. Sana karmahin ka. Tangina mo. Abroad ka lang. Mga ganon. Lahat na ng sumpa maririnig mo. Puntang ina grabe mga Pilipino. Pero nung napagbigyan mo, puta, Santo Niño ka eh. Ikaw pinakamabait. Ang bait mo to. Salamat. Ikaw lang sa pinsan ko, ikaw lang nag-give. Sa mga tropa, ikaw yung maasahan. Paano na lang kung wala ka? Ilang picture. Tapos pagdating ng tol, wala na, sensya ka na, wala nang may... Pare, i-shot mo pare. Wala na, popost ka niyan. I-shot mo. Pag-abroad lang, alam mo kasi. Magmamay din na. Magno-note. Grabe. Magno-note. Konsensya pa, no? Magpo-post ng note. Meron pa yung, kala mo hindi babayaran. Hindi ka nga nakakabayad. Pilipino talaga eh, no? Mahirap. Totoo naman to. Kasi sila, alam nila, meron ka eh. Dahil yung mga yan, talagang sa'yo lang rin lalapit. Pero sana naman, isipin rin nila yung pera doon, hindi naman pinupulit. Diba? Meron tayong pera. Pero umuwi ka rin. Oo. Umuwi ka rin. May anak ka. May pamilya ka. Pagdating ng bakasyon mo, kailangan mong gumastos. Tapos pagdating ng nangangailangan ka na, wala ka na. Wala. Sisiraan ka pa. Pag siningil mo sila, masaklap doon pag siningil mo eh. Bakit? Wala ka ng pera. Pasiman-siman ka, wala ng pera. Ganun. Parang ikaw pa yung may kasalanan bakit wala ka ng pera. Ba't ka maniningil, no? Pag nagpahiram ka, maningil ka, magkakaroon ka ng kasalanan. Automatic. Pagka hiniraman ka, na-refuse mo, automatic, kasalanan mo pa rin. Sa amin naman, wala nang problema. Manghiram ka. Once, twice. Pero yung bang wala ka ng... Parang hindi ka pa nga bayad sa isa eh. Tatatlo ka na. Nakakaya talaga maningil. Hindi, totoo na. Hindi, yun yung pinakamahirap talaga. Kaya maningil. Pero wala ka rin kasing magagawa eh. Lalo na pagka mag-anak, no? Kaya napakahirap din sa isang May kasunod na sasabihin yan eh. Once na... talaga. Kamag-anak? Kahit sino pa utangin. Kahit sino siguro. Lalo na kamag-anak. Ano yan eh. May kasunod na Konsensya. Minsan ginagawa ko, hindi ko na pinapansin. Yung pangatlo, pangapat na hiram, hindi ko na-re-reply niya. Pati nga kayo, nagpapahiram. Puta, may kakilala ko. Talagang gumawa siya ng bagong account kasi ayaw niya na kumonect dun sa mga yun. Tol. Kapag ako eh. Schoolmate ba natin yan? Hindi, mga barkada ko sa ibang... Okay. May problema pag meron. Pero sana, intindihin naman, pagka yung talagang hindi ka na napahiram, kasi alam mo nang hindi mo na kaya, di ba? Wala ka na extra. Pero ang sarap sa feeling ng gantong sitwasyon din. Ang sarap. In a way na, bakit yung eagerness mo na yumaman, magkapera, bakit ganun katindi? Ako kasi, may personal reason, gusto kong balikan yung mga taong tumulong sa akin nung walang-wala. Sabi ko, lagi ko,
lagi kong prayers yan. Yun yung dahilan ko kung bakit gusto ko yumaman. Gusto ko magkapera. Bakit? Kasi meron akong mga taong gustong balikan ng mga times na walang-wala ako. Yung mga tumulong sa akin. Yung mga naging instrumento kung bakit nandito. Narating mo yung buhay. May mga kamag-anak din ako na tumulong sa akin. Which is, alam nila kung paano ko sila binabalikan ngayon. Magugulat sila, bibisita ako, tapos biglang bulaga. Para sa'yo to, ganyan yan. Kung sino pa yung mga tumulong sa'yo, yung pa yung hindi mangangamusta sa'yo na, alam mo yung pangangamusta na may kailangan. Hindi ka nila kakamustahin. Hanggang nakalimutan na nila na natulungan ka pala nila. Mga ganun. Kasi ganun yung Para mabalikan. Masarap balikan. Oo. Masarap balikan. Hindi sila nag-expect ng anything na yun yung Parang yung nagtanim na, may utak ka. Para mga ganun. Yung pandemic, ang laki ng utang. 400 plus sa isang tao. Sobrang Tinulungan ka. Sobrang thankful ko. Imagine, 400 plus. May hinahabol ako na bahay nun eh. Wala rin. Hindi rin, na forfeit din na visit yung pandemic na yun. Ano yung doomsday? Dahil pinatay nun? Oo, doomsday Sobra. talaga. Parang Negosyo, buhay, pangarap. Yung iba naman, relasyon. lalo na yung mga vlogger na yan, diyan sila musbong na vlogger, mga mga talagang mga Grab, mga delivery delivery riders. rider. Yan, di sila rin nabuhay. Online. Marami rin natulungan, Oh. marami rin na perwisyo, pero mas marami talagang naapektuhan. Ako naman kaya eagerness ko talaga rin bakit gusto ko na rin yung pang masa buhay. Yung bang, yun, number 1 din yung gusto mong balikan yung mga nakatulong sa'yo. Di ba? Pangalawa, yung bang, yung mga hindi mo nagagawa dati, mga hindi mo nararanasan dati, kayang-kaya mo ng abutin ngayon, di ba? Yung mga hindi mo natitikman dati, Tikman natin. natitikman natin, di ba? Tikman mo. Yung mga gusto ng magulang mo na hindi mo maibigay dati, Bigay mo. ibigay natin, di ba? Yun yung saking gusto ko eh. Kaya gusto ko talaga. Totoo yan sa magulang. Eagerness mo. Impact yun eh. Oo. Naalala nyo nung high school tayo? Yung nanay ko nagtitinda ng ice candy sa labas ng school. Tapos pag-out natin, gahakot pa ako ng pang-refill niya ng ice candy kasi may maglalabasan. Iniisip ko yun, bago pa yun, galing kasing depression yung nanay ko nun. Kasi ang lakas ng kita niya. Nag-handle siya ng tatlong karinderya hanggang naging ice candy vendor. Hindi siya sanay na walang kinikita eh. Kung masasabi ko na may pera kami nun dati. Kasi yun yung time na hindi ko kailangan manghingi. Nandyan na kaagad. Tapos, na-scam kami ng mga certain tao na nakapaligid. Kamag-anak pa, more on kamag-anak. Yung ininvest namin for mga tricycle sana, mga baboy, ganyan. Alam mo yun, nice kami nanay ko. So, napabayaan niya yung business. Nakikita ko yung nanay ko na dahan-dahan nagko-collapse yung. Tapos nakikita ko nakatulala siya, umiiyak. Yun yung part na sobrang sakit. Sabi kong ganun. Pag ako nasa tamang edad na sabi kong ganun, gagawa ako ng paraan para alisin tong pamilya ko sa gantong sitwasyon. Nakikita ko yung nanay ko, tsatsaga siya magbilang ng barya, di ba? Samantalang dati, ako yung niya dati. Parang ako yung accountant niya dati. Kasi ko yan 40 ko yan eh. Basta numbers, sabi kong ganun. Kaya alam ko magkano pumapasok kay nanay weekly. Kaya ma-harvest yan, 6 digits, labas puhunan. Weekly Weekly. Sabi kong ganun, kaya niya kaya niya mag-monetize ng kalahating milyon sa isang buwan. Sabi ko ganun. Kasi ako yung nakikita ko eh. Yung mga pautang niya, nakikita ko kasi. Oo. Kasi siya construction site siya. Construction sites na yung project is village. So, matagalang Tapos, subconscious, siya lang yung nagtitinda. Walang kakompetensya dun sa loob. So, lahat ng benta sa kanya. College, no? Oo. Nagkataon ng tatlong project. Isang townhouse, 2 village. Yung SSS housing project nila yan eh. Ang laki nun, di ba? Sa North Fairview. Project nila yun. Ang tagal nila doon. Ang tagal. Yung mga makikita mo, mga oldies, mga unang bahay dyan, project nila yan. CRB, constructions. Sabi ko gano'n, makaramdam from kasi dati, sinanay kasi talaga yung imagine, no read, no write yun, sinanay Siya yung
parang nagpaangat ng buhay namin lahat. Tapos biglang nag-collapse. Siya yung nagpalasap sa inyo. Oo, sabi ko gano'n. Sabi ko, sabi ko, mula nung nakapagbarko ako, pinag-resign ko yung tatay ko. Ako pumunta mismo sa opisina ng tatay ko para pasahan resignation. Sabi ko sa nanay ko, pa, magbabarko na ako. Anong gusto nyo? Umuwi kami ng probinsya. Yun yung gusto nila. Pinauwi ko sila ng probinsya. Tatayo ako doon, kubo-kubo. Kasi wala pa naman ako pera. Tapos yun, hanggang nagkaroon, bumibili si tatay ng lupa. Sabi niya, yun yung kasayaan niya. Sabi niya, for retirement to. Ngayon, yung lupa na yun, sobrang laki na. Yun yung tinatayo ako ng poultry ngayon. Sabi ko, okay na yan. Sabi ko, buhay na kayo dyan. Sabi ko, ano na yan, lifetime na yan, papaikutin na lang natin. Yun yung pinakabalik ko sa Bohol. Oo. Sa Bohol.